Kasi sabi nila, maaaring mabuo mo siya, pero minsan mas mahal pa yung ginastos mo dun sa pagbubuo kaysa doon sa mga ilalagay mong mga magagandang magpapaganda doon sa bahay mo. Kaya po, mas delicate po yung finishing na gagawin mo doon sa iyong bahay. Kaya po, sa umagang ito, ay pwede po bang tayo po ay manalangin muna, as we study the Word of God. Let's invite the presence of the Holy Spirit na siyang mag-guide po sa atin. Panginoon, alam po namin na kulang aming karunungan, kaya nga po kami nangihingi sa iyo. Ang sabi mo sa iyong mga salita, nagkukulang ba ng karunungan ng ilan sa inyo? Ang sabi mo, humingi kami sa iyo at ikaw po ay tapat na kami ay bibigyan. Kaya nga po, sa umagang ito, hayaan mo po na ikaw ang magsalita para sa amin. Hayaan mo po na maintindihan namin na yung mga salita upang sa ganon ay ito po'y magdala doon sa pagkakilala namin doon sa mas malalim na level at doon sa mga pananampalataya po namin upang ito ay tumibay. Panginoon, muli maraming salamat po. Ito po'y aming idadalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po, nag-research po ako about doon sa pinakamagandang tao this 2024 sa buong mundo. Ano po? At ilan po yung bibigay ko po sa inyo. Nandiyan po si Jodie Comer, okay? Si Zendaya, si Bella Hadid sa mga babae. Yan po yan, the most beautiful women in the world. Ayon po dun sa research na yon ng 2024. Sa mga lalaki naman po, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako kasala dyan. Diyan po si Kim. Hindi ko maano kung ano yung pronounce niyo. Ayan, si Kim. Kayo naman bahala na mag-pronounce. Okay. Si Robert Pattinson. Okay. At saka si David Beckham. Alam niyo po, yan po yung mga most beautiful men and women. Ano? Alam niyo po, kapag pinag-uusapan na natin yung kagandahan at yung kapangitan, okay. Yung beauty, masyado natin po siyang pine-praise o masyado natin siya pinupuri. Pero kapag pinag-uusapan natin ang kapangitan, ito po ay ating dinidespise o hindi po natin masyadong binibigyan ng pansin. Okay? At for so many years, inisip ko po na hindi ako magandang lalaki. At totoo naman. At ito po yung nagdala sa akin para ako po yung maging introvert. Okay? At minsan tinatanong ko bakit yata ako ang latak sa amin dahil ako lang hindi magandang lalaki. Pero bandang huli natanggap ko na. No? At the mirror at pag dumating yung panahon na natanggap nyo, doon kayo gagandang lalaki. Yeah. Tanggapin nyo lang kung sino kayo at gaganda kayong lalaki sa okay? Sino po panood ng Beauty and the Beast? Okay? Isang magandang istorya, maaaring isa po siyang, sabihin po natin, alamat o katsang isip. Pero may magandang istorya, na yung prince na masamang ugali dati dahil siya po ay mayaman, nasa kanyang lahat. Pero dumating yung istorya na yung isang babae na nagbigay ng spell sa kanya, na siya po ay magiging beast. Okay? At yung pagka-beast niya ay mawawala lang kapag dumating na yung babaeng magmamahal sa kanya ng tunay na pagmamahal. At sa pamagitan ng isang, nandun ba yun? Parang kay Snow White yun. Pamagitan ng isang halik. Wala po yata yun. Naisip ko wala. Basta pag merong magmahal sa kanya ng tunay na pagmamahal, yung kanyang mukha na maganda siyang lalaki ay muling babalik. Ano yung pinapakita rito? Minsan. Okay, mas minsan hinahangaan po natin yung yung magandang ugali over doon sa pangit. Okay? Kasi mas yung pangit kahit na po siya hindi siya ganito, Pag babae maganda pero pangit ng ugali, pag nakasama mo 'yon, hindi rin kayo hindi kayo pero bandang panahon din siguro sa tagalan, ma-accept mo na rin yung ugali. Pero mas binibigyan po natin ng tindi dun sa buhay po natin yung ganda, maging ito'y ugali, maging ito'y maganda. Bakit ito po yung tanong ko
Bakit po pagka merong ibinebentang kotse, may magandang babae? O kahit anong produkto. Pero hindi naman yung babae ang binebenta. Yung kotse, no? Para mabili. Kasi may mga beautiful na women silang binabagay. Kaya kasi attracted po tayo sa beauty. Okay? Tignan mo nga yung katabi mo. Okay. Kaya ka ba tumabi dyan kasi attracted ka? Okay, di ba? Na-attract tayo sa beauty. Kahit anong beauty yan. Beauty na, kaya nga pagpangit, dinidispatcha na natin. Pangit na bagay. Okay. Kasi nga, mas gusto natin yung maganda. At maganda naman yung maganda. Kasi, kasi nga, maganda sa mata. Okay. Meron bang magandang may dudulot ang isang trahedya o suffering sa isang tao? Kung ang tao ay attracted sa mga bagay na maganda, bahay na maganda, coaching maganda, magandang babae, magandang lalaki, at magandang ugali. Pero ano yung nakukuha natin kapag pinag-uusapan natin yung trahedya, suffering, at yung mga hindi magagandang bagay na pwedeng mangyayari po sa atin? Pwede po ba tayong sabihin po natin na meron po tayong magandang bagay na makukuha doon sa mga pangit na nangyayari sa atin? Hindi ba't ayawan o iiwasan mo ang mga hindi magaganda, hindi magandang pangyayari? Hindi magandang na ikaw, halimbawa, ikaw ay nanakawan, masunugan, mawala ang iyong mga mahal sa buhay. Hindi ba ayaw natin yan? Kasi pangit doon sa pakiramdam kapag nangyayari po ito. At sa umagang ito, sa lahat ng sinabi ko ay naranasan ng isang tao. Maaaring kilala nyo na to. Sino po ito? Si Job. Okay? Si Job po ang nakaranas. Pero basahin po natin yung pinaka-slide, ay yung ating text. Okay? Although hindi ito yung main text, ito po ikasama dun sa istorya ni Job. Inaalagaan niyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya ay pinagpapala niyo. Okay? Ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ng buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpahin. Okay, ito po yung pag-uusap ni Satan at ng ating Panginoon o ng Diyos. Okay? Kasi makita po natin sa verse 12, pinagmalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Okay, sabi po doon sa verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, nakikita mo ba yung lingkod kong si Job? Okay, kasi pinagmalaki niya. Kaya yun po yung nung sabihin ng Panginoon yun, ito yung sinabi ni Satan sa kanya. Okay, yung inalaalagaan mo kasi siya, pinagpapala mo yung kanyang gawin ng kanyang kamay. Okay, kaya sabi niya, galawin mo siya. Harap-harapan kanyang susumpayin. Ito yung sabi ng Panginoon sa kanya sa 12. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satan o si Satanas sa harapan ni Yahweh. Okay? At ito po, makikita po natin na binigyan ng permiso ni Satan o ng Diyos si Satan para gawin yung hindi magagandang bagay na makikita po natin mamaya. Kasi merong katanungan dito, kung ang Diyos po pala ang nagbigay ng pahintulot, okay, kay Satanas para gawin lahat yung gagawin, kay Job, ibig sabihin lahat na nangyayari sa inyo, okay, ganito po, mamaya madidiscuss po natin, baka isipin nyo napakasama ng Diyos. Ganyan niya, ang Diyos po ay sovereign. Sabihin niyo, sovereign. Okay? Ibig sabihin, lahat na nangyayari, kontrolado ng Diyos. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi niya alam. Okay? Lahat ng detalye sa buhay niyo, alam niya. Okay? Yun yung kanyang sovereignty. Okay? God is in control of everything na nangyayari. Kahit na po yung pinakamaliit na detalye sa buhay niya, ay sa buhay niyo, bago pa yan mangyari, alam na niya yan. Okay. At dito makikita po natin na inalaw ni Satan yung nangyari, yung anilaw ng Diyos
naggawin ni Satan ang mangyayari kay Job. Ano po? At sinabi ng Panginoon kay Satan, iyo bang napansin ang aking likod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal. Okay? Sa English, perfect. At matuwid. Sa English, upright. Okay? Na lalaki. Ganito po, ano? Proud si Yahweh kay Job. Bakit? Kasi sabi po doon, siya'y sakdal at siya'y matuwid. Sino po dito ang magulang o parents? Meron po bang magulang at parents o mga parents? Di ba po kayo ay kapag ang anak nyo ay nasa stage na isang palatuntunan o isang program at ang inyong anak ay magaling umawit dun sa program na yon, kayo o kaya ay magaling sumayaw, ang karaniwang pong sinasabi ng mga magulang o parents, anak ko yan. Anak ko yan. Okay? Di ba, kapag nakakita natin nag-perform yung mga anak natin, sino dito proud sa anak nila? Kung hindi kayo proud, sino ba ang hindi magiging proud? O ibang tao ba? Ibig sabihin, kayo dapat ang unang nagiging proud. Ano po? At ganun ang naramdaman po ng Panginoon kay Job. Kasi yung kanyang anak o kanyang lingkod na si Job, sabi doon ay upright, o matuwid, sakdal. At ito po ang gusto kong tignan nyo sa umagang ito. Kapag ka po pala tayo ay upright at tayo po ay perfect, sakdal sa paningin ng Panginoon, siya po ay proud sa'yo. Sabihin nyo, proud sa'yo si Lord. Okay? Nagiging proud siya sa atin kapag ka po pala tayo ay lumalakad o nakikita niya na tayo po ay nagiging, sabihin po natin, matuwid, sakdal dun sa kanyang o sa ating pamumuhay. At sa umagang ito, pwede bang kung tatanungin mo ang iyong sarili sa umagang ito, meron bang dahilan para maging proud sa akin si Lord? Okay? Base sa iyong pagtaya, sa iyong sariling pamumuhay, maging ito'y lihim o hayag sa iyong pamumuhay, magiging proud ba si Lord sa akin? Kaya, sa umagang ito, isang medyo masasalamin po natin yung ating lahat ng ating mga experience. Sabi dun sa Job 1:1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz. Itong Uz, pagka nakita niyo po, ay brother po, malamang-lamang, sabi po nila, ay ni Abraham. Ano po? Sa nakatira. Nangangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Yun po yung kanyang definition o yung karakter ni Job, masasabi po natin. Okay? Mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain. Kaya si Lord ay proud sa kanya dahil dun sa mga katangian na niya yun. Marami siyang ari-arian. Mayaman siya, hindi lamang siya mabait. Pero pag tinignan niyo mamaya, sasabihin ko kung gaano kadami yon pagbasa po natin. Dinoble pa yon sa huli. Ano ba? Kaya si Lord ay proud ka sa kanya. Sa lahat ng ito ay nawala po lahat sa kanya. Yung kanyang mga kamelyo, yung kanyang magagandang anak. Okay? Nung sabihin ng Diyos, sige, gawin mo lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. Nag-umpisa na po. Isang araw, nagpakatipon yung kanyang mga anak sa isang sabihin po nating kasiyahan. Ito pong mga anak niya ay biglang nabaksakan ng bahay. Patay lahat. At minsan naman dumating yung kanyang alipin, sinabi na yung kanyang mga alagang hayop ay na-wash out lahat. Okay? At ito po yung nangyari. At ito po ang sabi ni Job na maganda nating tularan. Sabi po niya sa 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Okay? Bakit ganun? Nawala na lahat, pero ang sabi ni Job, purihin pa rin si Yahweh. Kailan mo pinuri ang Diyos? Dahil meron kang trahedyang nangyari sa iyo. Sa umagang ito, maring hindi ko alam na nangyari from Monday hanggang Saturday.
Pero ang sigurado, meron kayong problemang kinaharap. Okay? Pero dahil nandito kayo, pinili nyo na purihin si Yahweh despite ng merong nangyayari sa buhay nyo. Maging ito'y mabigat, hindi mabigat, pero nagdesisyon kayo na siya po ay purihin nyo. Sino po dito na wala ng trabaho, pupurihin pa rin niya si Yahweh? Okay, nawala ng pera, pupurihin si Yahweh. Nawala ng jowa, iyak. Okay? Di ba't ang hirap magpuri pag dumadaan tayo sa problema? Madaling magpuri kapag maayos ang buhay mo. Okay, wala kang sakit, tumatakbong maayos ang buhay mo, meron kang pera, kumakain ka araw-araw, malusog ang katawan mo. Pero paano na? Kapag ka dumating na yung punto, katulad ni Job, sinabi ko sa inyo, isang araw, nawala lahat. Pero ang sabi ni Yahweh, kung paano hubad siya, ito yung mindset na gusto kong makita nyo. Pumasok ako sa mundo na wala, lalabas ako dito sa mundo na wala. Ganun ba yung mindset nyo? Okay. Ang mga Chinese, sila po ay nagpapabaon ng kotse, kahit laruan. Kasi daw sa kabilang buhay, okay, maglalakbay. Okay, mga pagkain, baka daw magutom. Okay, ganun ang ugali po nila. Pero meron na po kayo nakitang patay na nagdala ng kotse sa libingan niya. Di ba wala? Kasi nga, yun po yung katotohanan na wala po tayong madadala. Okay? Pagka po tayo ay namatay na. Okay? At ito po ay kabaliktaran nung binatang nagtanong kay Jesus. Si Job, kahit mawala sa kanya, okay, susunod pa rin siya sa Panginoon. Yung binata nagtanong sa ating Panginoon, Panginoon, sabi niya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya sa Matthew 19, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag nanakaw. Sabi ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay naginanap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? Humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga dukha at ang magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Datapwat ang marinig ng binata ay ganito, ang mga panalita ay yumaon siyang namanglaw. Dahil sabi doon, siya'y lubhang mayaman. Dalawang tao, magkaiba ng pananaw. Isa kahit mawala, susunod sa Diyos. Isa naman, hindi sa susunod, ang kanyang priority ay ang kayamanan. Kung naisip mo na wala kang dadalhin pag namatay ka, ito lang, isang pag-iisip lang. Marami pong nag-iisip. Kaya sabi dun sa Matthew, anong papakinabangin ng tao kung makamtam niya ang buong sanlibutan at mapahamak kanyang kaluluwa? Ano ang ipapalit mo na mas mahalaga sa kaluluwa mo? Kung pamimiliin ka, isa lang ang pipiliin mo, Diyos o kayamanan. Anong pipiliin mo? Kasi pag may Diyos ka, nasa iyo lahat. Yun ang hindi nyo maisip. Amen? Kasi siya yung resources. Pero ang tao, baligtad, ang pinipili, yung byproduct. Okay? Nung pagkakaroon ng Diyos. Pero kung pinili mo ang Diyos at siya ang resources, lahat gumagawa ng mga bagay na nakikita mo rito, pag nandun ka, nandun yung lahat na gusto mo. Okay? Pero baligtad ang tao. Ang pinipili niya, yung mga bagay na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Hindi yung nagbibigay ng mga bagay na yun. Kaya this morning, anong pinakamahalaga sa buhay mo na ayaw mong mawala? Okay. Kasi yun ang mali ni Satanas. Ang akala ni Satanas, kapag ka nawala lahat, kay Job, tatakwil niya ang Diyos. Hindi niya alam, ang pinakamahalaga pala kay Job ay ang Diyos mismo. Kaya ang kasabi ni Job ay hubad akong pumasok at hubad din akong lalabas. Ang ginawa niya, nagpuri siya sa Diyos. Okay? At gusto ko po this morning, ganun po yung mindset niyo. Kasi mahirap ngang magpuri kapag nandun ka sa problema, di ba? Hindi ka sisimba dahil nagkaroon ka ng problema. Hindi ka sisimba, hindi ka papunta ng cell group dahil may problema ka, struggle ka. Okay? Pero baligtad, ang mga tao, habang may problema kayo, dapat kayong mas lumapit sa Diyos. Di ba? Amen? Kasi pag lumayo kayo sa Kanya at may problema kayo, may tendency
na yung paglayo nyo, yun po yung magtuloy-tuloy na. Okay? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang, kapatid. Okay? Ito po yung pangalawa ay, ito po yung pinaka-main na ibinigay po sa atin na magiging text po natin. Yung Job 36:11. Nandiyan po ba yan? Basahin po natin at sabihin po natin yung sabay-sabay. Ay, habang binabasa ko, ay sabayan niyo po dun sa pagbasa niyo, sa isip niyo. Ano po? Job 36, isinama ko na po yung 12. Kung sila'y makinig at maglilingkod sa kanilang gugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ngunit, kung hindi, sila'y makikinig, sila'y mga mamatay sa magitan ng tabak, at sila'y mga mamatay ng walang kaalaman. Ayun po yun, no? Ito pong text na ito, ang nagsasalita po dito ay yung kaibigan po ni Job. Kasi meron siyang 3 kaibigan. At ito pong nagsasalita sa 36 ay si Elihu. Sabihin niyo, Elihu. At ang sabi niya kay Job, kaya mo naranasan yan kasi meron kang kasalanan. Okay? Yun yung kanyang argumento kay Job. Kaya sinabi niya ito, sabi niya, kapag sumusunod ka sa Diyos, makakaranas ka ng kaginawahan, kasayahan. Pero pagka hindi ka sumunod, yung number 12, sabi daw, sila'y mga mamatay sa tabak. Okay? Pag binasa niyo po yung Deuteronomy, alam po natin, yung obedience, meron po siyang result na consequence. Yung disobedience, ganun din. Parang ganito po yung gustong sabihin po ni Elihu kay Job, na kapag inamin mo, aminin mo na kasi. Okay? Yun ang sinasabi niya, na meron kang kasalanan. Kasi kapag inamin mo yung kasalanan mo, okay, minsan ganun po tayo no? Hindi po natin maamin yung kasalanan po natin. Pero yung repentance po kasi, kapag nalaman mo na nagkasala ka, i-profess mo na sa Panginoon kasi yung forgiveness, magkakaroon ka ng forgiveness kapag inamin mo yung kasalanan. John 1:9, di ba? If you confess your sin, He will faithful and that He will forgive us. Kapag inamin natin yung ating mga kasalanan. At ito po yung gustong mangyari nung kanyang kanyang kaibigan na si Elihu. Meron po akong isang parang nakitang, kasi si Job ka, di ba? Pinakita ko po siya, si upright, si sumusunod, kaya hindi niya maisip, bakit nangyayari sa akin to? At minsan magtatanong tayo, why bad things happen to good people? Okay. Kaya nga, bakit nga mangyayari sa akin to? Samantalang sinasabi natin na tayo po'y sumusunod sa Diyos, nagsisimba tayo, gumagawa tayo ng mabuti, at sasabihin po natin, si Job ay gano'n, na siya po ay sakdal, masunurin, siya gumagawa ng mabuti. Pero bakit ba nangyayari sa buhay ng tao? At minsan natanong niyo na ba yan sa buhay niyo? Bakit may nangyayari despite na ikaw ay sumusunod sa Diyos? Tandaan niyo, ang Diyos ay sovereign. Okay? Kung tinatanong natin bakit, lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay niyo ay kontrolado sa plano ng Diyos. Amen? Walang nawawaglit sa kanyang Panginin. Okay? Kung ito po yung yung inaargumento ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Okay? Kung merong Diyos o tunay yung Diyos, okay, bakit merong masama? Bakit mayroong patayan? Okay? Bakit inaalaw niya? Yung isang tanong na mahirap. Kung ang Diyos ay siyang creator, bakit niya kinereate si Satan? O di gumulong buhay po natin. Diba? Kung wala si Satan, wala sanang nanukso doon sa Garden of Eden. At sasabihin nila, o sino ang gumawa ng masama? Di ba ang Diyos? Kasi siya lumikha ng lahat. O, ano po ang isasagot niyo? Parang totoong ganun nga. No? Tandaan niyo po, ang tao po ay may free will. Sabihin niyo free will. Hindi niya tayo ginawang robot.
Okay. Diba? Naalala nyo yung istorya ni Pastor Paul, yung sa sardinas? Naalala niyo po ba yun, sardinas? Ang bandang huli, dahil sardinas yung kanilang kinakain, nag-decide sila na tumalon. Okay? Although ito isang istorya lang po. Ano? Pero bandang huli, ang sabi ni Pastor Paul, yung decision nyo, yun po yung sabihin po natin, gumagawa para magkaroon kung ano yung klase ng buhay nyo. Your decision now will definitely affect your future tomorrow. Kaya lahat ng desisyon na nangyayari, pag tinanong nyo po yung buhay nyo kung bakit ganyan, tanongin nyo yung sarili nyo. Di ba? Kasi decision nyo, maaaring may mga outside forces, pero at the end of the day, kayo rin po magdi-decide sa sarili nyo, okay, sa tulong ng Panginoon, kung paano nyo mamanobrahin yung buhay nyo. Okay? Kaya nga po, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi ito po'y nagbibigay ng tamang landas para doon sa buhay na gusto po natin na marasap sa tulong ng Panginoon. Amen po ba doon? Okay? At itong suffering na ito ay katulad po ng suffering ng ating Panginoon. Meron po bang picture dyan? Ayan. Nasabi po dun sa Pilipos 2:8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa cross. Ito, tatanungin natin, si Jesus, wala naman siyang kasalanan. Okay? Bakit kailangan niya mag-suffer? Okay? Hindi ba't parang sabihin po natin, nagpaparusa ang Diyos ng walang kasalanan dahil yung mismo niyang anak ay pinarusahan niya doon sa cross. Parang ganun din po yung tanong. Pero tandaan niyo, siya po ay sovereign. Meron kayong mga tanong na hindi niyo mahanapan ng sagot sa buhay niyo. Pero darating ang araw, lahat po marireveal yung mga tanong natin at yung mga tanong na yan ay masasagot po sa bandang huli. Parang kay Jesus, sabi niya sa Garden of Gethsemane, Lord, pwede bang itong saro na ito ay lumagpas sa akin? Dito makikita po natin na si Jesus ay fully human. Naramdaman niya lahat kung ano yung nararamdaman niyo. Nagutom siya, nauuhaw siya. At ito po, nakita niya yung suffering na kanyang nararanasan dun sa cross. Sabi niya, dahil ito po ay mabigat. Okay? Napanood niyo yung Passion of the Christ. Grabe. Yung latigo doon, merong maliliit na tibo ng bakal. Okay? Na kapag ka po yung lumapat sa inyong likod, ay madadala po yung inyong balat. Ganun po yung latigo. Hindi po simpleng latigo yun. Meron pong matutulis doon sa dulo noon at kapag hinila po ng pumalod sa inyo, dala yung balat mo. At si Jesus, nalaman na niya o alam na niya from the very beginning na ganun. Kaya sabi niya, Lord, pwede bang makalagpas tong saro na ito? Okay? At minsan, ganun, hindi niyo maintindihan yung pagmamahal ng Diyos. Bakit kayo minahal ng Diyos? Okay? At every time na makikita nyo yung cross, yan po yung pagmamahal niya sa inyo. At minsan, di ko rin maintindihan yung mga tao. Despite na mahal sila ng Diyos, lumalayo sila sa Diyos. Okay? Despite na gustong bigyan tayo ng Diyos na buhay na maganda, John 10:10, ayaw natin sa Diyos. Bakit? Kasi iniisip ng tao na sila po ay nililimitahan ng Diyos na ma-enjoy yung mundo. Kasi sabi nila, maraming bawal pag naging Kristiyano ka. Okay? Maraming hindi ka magagawa. Lagi po natin sinasabi na yung hindi nyo gagawin, protection po sa inyo yan dahil nga mahal kayo ng Diyos. Parang isang magulang na pinagbabawalan niyang anak. Okay? Meron pong kinds of suffering na iba-iba. Okay? Suffering of old age. Sino po ang may old age? Nagsasuffer. Nakita niyo po yung every morning, meron po ako nakikita dyan, nakikita ko po siya dun sa may Petron, yung babaeng nakalasakay dun sa parang kariton, na ginagano niya. Nakikita niyo yun? At pag-ikot ko po sa palengke, nakikita ko po siya dun, sa mga may tinda din. Siguro nangihingi siya. Pagka naisip niyo, sabi ko, pagtanda ko sana, huwag akong iwanan ng aking mga anak. Kaya nagpapalakas po ako eh.
Ayoko po maging pasanin pagdating ng araw. Naawa ako dun sa matanda, no? Okay. At pagkahapon, makikita niyo siya, pabalik na siya doon sa may Petron. Hindi ko alam po kung saan yung bahay. Pero yung dalawang bearing, 4 na bearing doon sa ano, yun yung ginagano niya, parang nagsasaguan siya. Maawa kayo doon sa matanda. At sana may DSWD na kumuha sa kanya para naman hindi na siya pupunta sa palengke. Palagay ko lang, nanghihingi siya ng makakain doon. Okay. Okay. Pero malakas yung braso niya kasi ginaganon. Okay. Old age, suffering of illness. Okay, may sakit. Suffering of death. Okay. Suffering of encountering what is unpleasant. Okay. Sa buhay po natin, ito po yung nagbibigay ng suffering. Alam niyo po ba na tayo po ay ang prediction po ng pag-asa, tayo po yung makakaranas ng El Nino. Okay? At dahil El Nino, tandaan niyo po, mawawalan po ng tubig. Pag nawalan po kayo ng tubig, mawawalan po kayo ng ilaw. Okay? Kaya maghanda-handa na po kayo sa mga brownout na darating po sa atin. Ano po? Ako nga po yung nagbabalak bumili na isang maliit na sabihin, generator. Mura lang naman, mga 13,000. Pero yun po yung yun. Maliit, pero patakbuhin yung bahay. Okay. Alam niyo po ba na tayo po ay merong mga number 1 na kahit po tayo ay mahirap na bansa. Okay. Kailan lang tayo pong nabalitaan na tayo po ang number 1 rice importer sa buong Asia yata o sa buong mundo. Ayan. Nag-number 1 na tayo, di ba? Okay, magaling. Proud kayo dapat, number 1 tayo. Isa pang number 1. Okay. Tayo po ang merong pinaka-worst traffic. Ayan. Number 1 po tayo yan. Inano nila yung kilometro. Okay. Hindi ko na natandaan. Pero 30 minutes po ang tinatagal bago tumakbo uli yung sasakyan nyo. Okay. Kaya, meron naman pala tayong nakukuhang number 1. Okay, kahit pa paano. Kaya, only in the Philippines. Okay, suffering of not getting what you want. Sino dito nagsasuffer dahil wala pa yung gusto nila? Okay, gusto nilang bahay, gusto nilang kotse, gusto nilang jowa. Okay, kung ano pa yung mga gusto nyo na marating nyo, nagsasuffer kayo, iniisip nyo, kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Kasi minsan, big deal po sa atin kapag na hindi pa natin nakukuha yung ating mga pangarap. Parang nagmamadali po tayo. Okay? Minsan. Okay? Nung bata-bata pa ako, gusto ko po talagang yumaman. Inano ko na sa inyo. Gusto kong talagang, pero ngayon tumanda na po ako. Simple na lang gusto ko. Isang kubo sa bukid. Na lahat may manok, may baboy, may mga gulay. Tapos may ilog. Simple na lang. Yan, parang gano'n na lang kasimple. Mas tahimik na buhay. Ito masyado kasi pong ang buhay sa syudad ay kailangan mo lahat meron ka para yung tao ay sabihin po natin, ay iano po yung natin, kaisipan na nandun lagi doon sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Kaya, ito po, kung tatanungin nyo kung ano po yung benepisyo, okay, ng mga suffering. Unang-unang benepisyo, okay, sa Pilipos 1:29. Okay, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. When you suffer because you are following Jesus, mabuti yun. Okay? Kasi, blessed are those who persecute. Sabi nga, pinipersecute dahil sa aking pangalan. Okay? Ang hindi maganda, pinipersecute ka o nagsasuffer ka dahil sa ginawa mong hindi maganda. Pero sabi ni Jesus, kapag ka nagsasuffer ka because of my name, ikaw ay pinagpala. When you suffer because you are sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, kung paano pinipersecute si Jesus, ganun din ang gagawin sa inyo. Ipe-persecute po kayo. Okay? Sino po dito nakaranas na yung kanyang pamilya mismo ang nag-persecute sa kanya? Okay? Kasi nga po minsan, yung persecution,
ito po yung mararanasan po natin mismo ng ating mga sariling pamilya. Sa Tiago 1, 2, and 4, hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo, kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat niyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya. Okay? Ginto. Okay? Paano po pinupure ang ginto? Di ba pinaparaan po siya sa apoy? Ganon din po ang buhay po natin. Lubadan tayo po dun sa mga pagsubok upang ang ating mga pananampalataya ay tumibay. Walang iniwan po yan sa muscle. Ang muscle po ay lumalaki dun sa pressure na ina-exert nyo po siya. Kaya nga po, yung mga nagba-bodybuilding, tignan nyo po malalaki yung muscle nila kasi nagbubuhat po sila ng mabibigat. Pressure. Ganon din po yung ating pananampalataya. Tumatatag po siya at siya po ay, sabihin po natin, lumalakas sa pamamagitan ng mga struggle o suffering. May isa pong istorya. Isang magulang, sa sobrang overprotective po niya, ayaw niya pong palabasin yung anak niya. Okay? Ang sabi niya, baka masagasaan yung bata. Hindi niya po pinalalabas hanggang itong batang ito ay lumaki. Okay? At yung batang iyon ay gustong makita yung labas. Kung ano yung meron sa labas. Lumabas po yung bata. Dahil hindi po siya marunong tumawid, siya po ay nasagasaan. Huwag natin patayin. Nabalian lang po. Okay. Pero ano yung moral lesson? Okay. Minsan, yung yung itinuturo po, ayaw niyang overprotected po siya. Pero minsan, di ba, pag yung bata ka bago siya matutong maglakad, nadadapa siya. Okay? Oo, lahat ay nadadapa. Pagka kayo ay nagbisikleta, di ba, sesemplang kayo? Bago kayo matuto. Ganon din po sa buhay. Kailangan nating maranasan para matuto po tayo. Okay? Marami sa atin takot mag-fail. Kasi iniisip natin, hindi magandang experience ng failure. Ayaw nating pasukin ng business kasi baka malugi. Lahat ng business, okay, lahat ng pumapasok sa business naka-experience malugi. Okay? At dahil naranasin nilang malugi, alam nilang hindi dapat gawin yung hindi mga dapat gawin kung paano hindi malugi. Kaya okay lang sabihin nyo malugi. Kasi yung pagkalugi nyo, yun ang magtuturo sa inyo para maging successful kayo sa business. Okay? Sabi ni Brother Bong, the best investment ay yung sa sarili nyo. Okay? Maraming tao mahagad sa pera. Huwag nyong hagarin ng pera. Okay? Ang gawin nyo, add value sa sarili nyo. Mag-add kayo ng mga talents. Okay? Lahat na pwede nyong gawin, matutunan, gawin nyo. At matutunan nyo. Siguradong maraming kukuha sa inyo kasi marami kayong alam. At pag marami kayong alam, marami kayong trabaho. Pag marami kayong trabaho, marami kayong pera. Pag marami kayong pera, yayaman kayo. Amen? Ganun lang mo kasimple. Pag yung habulin yung pera, ang gawin nyo, i-improve nyo yung sarili nyo, magkaroon kayo ng maraming talents, at pag marami kayong talents, dadami yung trabaho nyo. Okay? Matatapos na po ako. Okay? Maraming takot sa suffering o sa pagsubok. Pero sabi ng pagsubok, ang pagsubok ang nagiging dahilan kung bakit nagiging matatag ang faith mo. Maraming pagsubok, mas matatag ang faith mo. Mas konting pagsubok, mas konti ang faith. Kaya mahina ang faith kasi kulang sa pagsubok. Kaya huwag niyong ayawan yung pagsubok, yung problems. Kasi yan po ang nagpatatatag sa inyong pananampalataya. At dapat kayong matatag hanggang dito, sabi doon, hanggang wakas. Okay? Anong wakas ang sinasabi dito? Hanggang sa ang faith natin ay maging matatag. At maaaring ding yung wakas na ito ay yung buhay po natin, yung wakas ng buhay po natin, upang maging ganap. Okay? Katulad po ni Job. Okay? Pwede po ba tayong tumayong lahat sa umagang ito?
Pagka sumasali po, siguro mahilig po, sino po mahilig dito sa sports? Kahit na sport, basketball, o takbuhan, okay? Kapag ka po nanalo yung doon sa paligsahan, okay, maaring masaya po yung nakapanood. Pero alam niyo po ba na higit na masaya ay yung mismong nanalo doon sa paligsahan o yung mismong kasali doon sa paligsahan. Okay? Sa church ganun din. Kung sino yung pinaka-active, yun yung nasa ministry. Okay? Kasi alam po natin na mas masaya po yung naglilingkod ka doon sa Panginoon. Ano po? Basahin ko lang po sa inyo yung Job 42:10 hanggang 13. Kung saan makikita nyo, pagkatapos na ang lahat ay nawala kay Job at natapos na yung kanyang testing, ito po yung nangyari sa kanya. Blessing ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job. Tingnan nyo. Okay, makalawa ng higit na dami sa kanyang tinatangkilik. Ibig sabihin, dinoble ng Diyos. Mayaman na siya dati, pero mas pinayaman siya ng Diyos. Okay? Na magagawin nagsiparoon sa kanyang lahat ng mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng kanilang naging kakilala. Una, at nagsikaing ng tinapay, nakasalo niya ang kanyang bahay, nakipagdamdam sa kanya, inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaang sinapit niya sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isang singsing na ginto. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit sa kanyang pasimula at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa. Okay. 14,000, 14,000. 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Okay? Makikita nyo yung kanyang anak, ganun din. Ano po? Dati magaganda na mas pinaganda pa. Anong gusto ko pong dalhin sa inyo? Pagkatapos ng suffering, dinodoble ng Diyos ang blessing. Amen? Kaya sa umagang ito, sabihin mo, huwag kang matakot sa suffering. Okay. Kasi may blessing na kasunod. Okay. Kaya sa umagang ito, pwede po bang kantahin po natin yung sukdulang biyaya? At kapag kinakanta nyo po ito, babalik po doon kayo doon sa cross. At itong kanta ito ay nagpapakita po na although hindi po tayo karapat dapat mahalin, pero dahil mahal niya kayo, binigay niya yung kaisa siya niyang anak. At sana magkaroon tayo ng realization sa umagang ito. Kapag dumadaan kayo sa pagsubok, wag lagi si Diyos, wag lagi si Lord ang laging sinisisi niyo. Maaring yung nangyayari sa inyo, yan po ay meron kayong kagawan. Okay? Kaya sa umagang ito, isa lang din ang gusto ko niyong itatak sa isip niyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Okay? Okay.
Sundulang biyaya mo. Salamat ang walang salang madudubos, ang umaunang parusa nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kamanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sundulang biyaya mo. Basahin po natin yung Romans 5 hanggang 3. Okay. Kung bakit kayo hindi dapat mapagod. Okay. O hindi dapat kayo manghina sa pagsunod sa Panginoon. Okay. Although there's a blessing dun sa obedience. Tignan niyo po, no? Sabi po dito, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Okay? Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhon sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. At ito po yung mas maganda. Okay? Para sa akin, ang mga pagtitiis, si Pablo po nagsasalita, natin sa kasalukuyan ay hindi maiahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Amen? Maring di pa natin siya nakikita talaga, pero sabi doon, hindi kayang ikumpara. Okay? Hindi nyo kayang isipin yung ihahayag sa atin balang araw ng Panginoon. Kapag po tayo ay nagpatuloy ang magtiis na sumunod, kahit despite na meron po tayong mga pinagdadaanan,
Kaya tandaan po natin, there's a blessing in obedience. Amen? Kaya sukdulang biyaya ang ating masasabi po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, sa umagang ito, si Job po ay nagbigay sa amin ng magandang example. Si Job na nakaranas ng iba't ibang abdi, sakit sa kanyang buhay. Pero ito po hindi naging dahilan para po siya ay tumalikod sa iyo. Ang nangyari pa nga ay lalo siyang lumapit sa iyo. Lord, may mga suffering kami nararanasan. Pero katulad ng verse na nabasa po namin, meron pong magandang idudulot po sa amin ito. Hanggang sa kami, yung mismong pagkatao po namin, ay sabi nila na ay nagiging maganda yung aming pagkatao. At hindi lamang yun. Merong hinagantay, na glory, balang araw, at yun po yung hope namin na balang araw, yung glory na yun, marireveal po sa amin yun. Lord, wag nawa kaming manghinawa. Kasi minsan, konting pagsubok, ayaw nang magsimba. Konting pagsubok, ayaw nang umatin sa cell group. Pero habang kami nakakaranas ng mga pagsubok, mas kailangan naming lumapit sa iyo. Sa umagang ito, hayaan mo po ng aming mga kapatid na ito, itatak nila sa isip nila. Yung biyaya mo ay sukdulan. Mahal na mahal mo sila. At dahil mahal mo sila, gusto mo na maranasan nila yung pinakamabuti na buhay na pwede nilang maranasan habang sila ay nandito. Ang kailangan lang ay patuloy kaming sumunod, maglingkod habang kami ay nabubuhay dito sa mundong ito. Muli, maraming kaming mga kapatid, maaaring nakakaranas sila ng karamdaman. In the name of Jesus, hayaan mo po na ma-experience nila yung healing this morning. Anumang karamdaman meron sila, in the name of Jesus, ito po'y gagaling sa paghawak mo po doon sa kanilang katawan na may karamdaman. Naglaranas po kami ng financial breakthrough. Nung si Isaac po ay offer na ni Abraham, nagtanong po si Isaac, nasaan yung ihahandog? Sabi ni Abraham, the Lord will provide. Kung nagtatanong kayo ng provision, ang sagot po ay si Yahweh. Dahil siya po yung source ng lahat. Kaya po siya yung lapitan natin sa lagi sa buhay po natin. Kaya this morning, isa lang ang sagot sa problema. Ikaw po ang sagot. At dapat naming ilapit namin ang buhay po namin sa iyo. Dahil habang lumalapit kami sa iyo, yung pagpapala mo ay lumalapit din. At yung mga pagpapalang kailangan po namin ay ibinibigay mo sa amin. Sa umagang ito, magdesisyon kami na lumapit kami lagi sa iyo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong itaas sa ating mga kamay, mga kapatid. Sa lagi sa Diyos na lubang, makapangyarihan sa lahat, mula sa Kanya ay ating tanggapin ang Kanyang mayamang biyaya at pagpapala buhat sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas at ang pakikilakip nawa ng Kanyang banal na Santo Espiritu ay siyang gumabay sa bawat isa sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless everyone. Let us worship Him. Amen. Come on, patuloy po natin itaas sa ating kamay. Let's declare in the count of 3. 1, 2, 3. I am healed. I am strong. I am blessed. I am a child of God. El Elohe, BCOC. Amen, amen. Come on, let's clap our hands to God. Everybody, let's sing this song. I live my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all
clap our hands to God. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Yes, Lord. You will never ever change. It's yesterday, today the same. Forever till forever, reach no end. Come on, let's sing this song. This one way, Jesus, 'cause you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're... Come on, let's sing. Ikaw ang daan. Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Come on, shout your praise to God. Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Say, todo, Kristo, ang buhay ko ay sa iyo isusuko. Todo, Kristo, ang buhay ko ay sa iyo isusuko. Todo, Kristo, ang buhay ko ay sa iyo isusuko. Todo, Kristo, ang buhay ko ay sa iyo isusuko. God bless everyone, online viewers. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.